Good evening po. Yan. Good evening. Good evening po. Hindi mo palakpakan natin si Lord. Yes. Salamat po sa ginawa niyo po. Hindi po yan, hindi po yan wala lang. Ngayon po ay meron siyang eternal value na tinatawag. Sabay-sabay nga pa natin sabihin, eternal value. Eternal value. Pag sinabi pong eternal value, ano po yan? Ito po yung mga gawaing dito sa mundo na merong kaugnayan sa kaharian ni Lord. Yung tawag niyang kingdom value. Kumbaga yung ginawa mo po, nag-i-invest ka para sa kaluwalhatian ni Lord. Amen. Sapagkat meron pong tinatawag na reward. Sa langit pala, magre-reward pala si Lord. Ako po nung nauunawaan ko yun, natutuwa ako. May awarding pala sa langit. Kaya pala pag gumagawa ka ng isang bagay, di ba sinasabi ng Bible, huwag mo na ipaalam. Hindi naman lahat ay dapat hindi paalam. Sapagkat, kasi nga, isa rin sa katangayan po ng mga tao, problema ng mga tao, hindi nila mapigilang ipagsabi. Tama ba? Yes. Naalala ko pa si Jesus, lagi niya sinasabi, yung mga pinapagaling niya, di ba sinasabi niya lagi, wag mo na umalis ka na at wag mo ipagsasabi kahit yun. Pero yung susunod na verse, mababasa mo, pinagsabi. Tama, napapansin niya po yun. Tapos yung isa, yung bulag pinagaling. Tapos pinagkalat niya na minsan akong bulag. Ngayon, nakakita na. Yes. So, nakita ko po ron, isang modeling ni Lord yun, na si Lord ay napaka-humble na Diyos. Tama? Pwede namang pagsabi mo na ako nag-alin. So, hindi po masama na ipagkalat ang kabutihan ni Lord. Amen? Especially po yung mga ginagawa natin para kay Lord. Maganda po na i-expose yan. Hindi po, ito po yung word na kailangan nating matandaan. Yung word na motive. Motivo. Motives of the heart. Napakalaga po niyan kasi pag mali ang puso, alam ni Lord yan. So, bakit mo siya gagawin? Yan yung malaking kay Lord. Malaking question kay Lord. So, pag ang motibo pala natin ay para sa glory ni Lord, ayos po yan. Kahit ma-post pa sa Facebook yan, kahit makita pa ng buong mundo yung ginawa mo. Pero yung laman ng puso para kay Lord Tama, kung bawal na bawal yun, edi wala nang page niya yun. Di ba? Wala nang kaisin yung page, wala nang pastor celebration na isi-share sa Facebook. Kailangan kasi ma-display yung glory nito. Yes. Amen? Pag nag-Facebook ako, anong mas maraming post? Kalokohan o kabutihan? Di ba? Yung minsan patulog ka na lang, di ba? Yung antok ka na, bigla kang nag-Facebook pa saglit, sumilip ka lang. Tapos na inabot ka na ilang oras, kakaswipe. Tapos kasi natatawa ka dun sa mga lumalabas sa Facebook, di ba? Pero aminin natin, wala talaga siyang katuturan. Diba? Sumaya ka lang, di ba? Pero ibig sabihin po, isa po yun sa kailangan talaga natin gawin. I-display talaga yung glory ni Lord. Yes. Amen. Kaya po itong ginawa niyo po, honestly po ako yung natuwa talaga. At na-surprise, dumanda ron sa labas. Sabi ko, may handaan Ano ko talaga may lechon Sabi ko, may lechon. Yung pa lang po ay na sa akin. Talagang sabi ko, Lord, glory to you, Lord. So, napakalaga po na nagbabalik tayo ng glory kay Lord. Amen. Hindi ko lang po na yung verse na yon kasi malay-malay ko po na may ganto. Pero nasa verse po ng Bible na kapag daw ang mga man of God binibigyan ng ganto, kagaya po nito, pinaghandaan. Ang sabihin lang daw po ng mga lingkod ay wala po kaming may pagmamalaki sa inyo. Yes. Kami po yung mga basahan lamang lingkod ng Diyos. So, ibig sabihin, pinakamababang uri po na katatayuan dito po sa aming kalalagayan. Sa mata ng, siyempre, nasanay na tayo, pag pastor yan, dapat ganito, ganyan. Hindi po. Ang pastor po, the highest level of servant dito po sa mundong to. So, mas lalo dapat, mas marunong at mas masipag maglingkod dapat ang pastor. So, kaya po, glory to God po. So, ayun po yung kailangan natin maunawaan na ang iyong pong lingkod ay dakilang tagasunod lang po ni Lord. No face, no name, only Jesus. So, sa pagdaan po ng panahon, lalaki po ito ng lalaki. Tama? Hindi lang po kayo yung
Amen. kasama natin yung next year. For Amen. sure, mas marami. Amen. For sure, mas bobonggahan niya pa, di ba? Yes. Tapos meron na kayong kasabwat. Yung taga-timbre, no? Yung may taga-senyalis na, paparating na. So, huhusay talaga tayo dyan. Yes. Amen. So, nakakatawa lang kasi nag-create po tayo ng culture. Yung ginagawa niyo pong yan, tawag dyan, we are creating a kingdom culture. Pag sabi pong kingdom culture, yan po yung ginagawa mo siya kasi nga po, gusto natin papurihan si Lord. At sa paggawa po natin ito, pwedeng hindi okay yung heart mo, tama? Pwede may problema ka sa bahay, sa lahat ng ginagawa natin. Pero handa mong isacrifice yun para mabigyan nga po ng glory si Lord. Amen? So, ayun yung kingdom culture na tinatawag. Iseset aside mo talaga yung tampo mo sa kasama mo dito. Iseset aside mo yung pagod ka na, gusto mo na matulog. Pero hindi. Alam mong para kay Lord. So, pag kay Lord pala, handa kang mag-sacrifice. Amen? Handa mong gawin yung mga bagay na hindi mo naman talaga ginagawa. Handa mong ipakita yung hindi naman talaga ikaw. Diba? Hindi naman tayo matiisin. Hindi naman tayo generous. But nung na kay Lord na ako, doon ako nagiging mapagbigay. Diba? Hindi mo alam kung may babalik. Correct. Tama? Pero sa kingdom culture, doon mo po maintindihan niya na ang paglilingkod kay Lord ay sacrifice. Amen? At ang sacrifice naman po, una naman pong gumawa niyan si Lord. Kaya wala po talaga tayong pwedeng pagmalaki. Sino sa katabi mo, wala tayong pagmamalaki. Amen? Wala talaga po tayong kayang sabihin kay Lord sapagkat una nang ginawa ni Lord lahat. Yes. Sa tingin niyo po, may tanong po ako, bakit, di ba, ito po malaking question to, bakit maraming tao, hindi si Jesus ang Lord? Kasi sa amin nagsabi, kung si Jesus ang Lord, bakit pa siya nagpe-pray sa Lord? Sino may idea po doon? Eh, Diyos na nga siya, bakit pa siya tumatawag sa Diyos? Ano yun? Tinatawag niya yung sarili niya? Kasi meron pang ibang Diyos, parang ganun. Kaya lumabas na propeta lang si Jesus. Lumabas lang na hindi totoong Diyos yun. Kagaya lamang nila Moses yun, na naging lingkod lang, padala nila. Ngayon po, isa sa natutunan ko po, naging tanong ko rin po yun eh. Si Jesus, ba't pa siya nagpe-pray kung siya na yung Diyos? Kasi nga po, that time, nung babasahin niyo po ang Bible talaga, siya po ay talagang 100% human. Yes. Tama? Pakatao. Talagang sabi ng Bible, sa Isaiah pa lang, nagkatawang tao, sinasabi na yung mangyayari kay Jesus. So si Jesus, pag binasa niyo po yung book of Matthew, Mark, Luke dyan, tawag po dyan gospel. Pag sinabing gospel, yung buhay ni Kristo from birth to death. Hanggang bumangon. Kaya po gospel ang tawag. So sabi dyan, si Jesus, naging 100% human. Pwede bang ganun yung konti yung katabi mo? Yeah. Huwag mo na ilakas, baka umaray. So si Jesus, kagaya natin, nagkaroon din siya ng flesh. Yes. Tama? Naging ano rin yan, baka sumakit ng ngipin, no? Hindi natin alam. Oh. Diba? Kasi nga tao eh. Yes. Baka pag kumain, napansin ko kay Jesus, gutumin si Jesus eh. Pag binasa niya po yung Bible, talagang naghahanap siya ng bunga. Pero may meaning pa rin. So si Jesus, 100% human, and He is 100% God. So ang sarap pag-aralan sa Bible School po yan. Si Jesus, bagamat siya 100% God, pero ginawa niyang 100% human yung katawan niya. Yes. Para daw ano po? Para i-example kung paano mamuhay bilang tao. Yes. Yung na-receive ko po yung ano. Kaya pala si Jesus bumaba, kasi gusto niyang ipakita paano mamuhay ng kagaya ng isang tao. Yes. Kaya po kung may tutularan ka, si Jesus na po. Yes. Kaya nga po ang goal natin, maging Christ-like character. Yung ugali ni Jesus, yun daw po yung kailangan mangyari sa atin. Paano si Jesus pagka naiinis na? Yun, mahaba yung temperance, di ba? Pwede naman yung padalan ng yung pinako siya sa cross. Pwede naman yung tawagin yung batalyon ng anghel eh. Yes. Tirahin nyo na itong mga to.
pagod na ako. Di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya niya yun kasi nga Diyos siya. Oo. Pero in example talaga ni Lord kung paano maging pasensyoso. Yes. Ano pa po yung mga example niya? How to love. Yan, paano magmahal ng tao? Pag mahal mo ako, mahal kita. Pag hindi, bahala ka dyan. Di ba ganun tayo? Kung di mo ako papansinin, sino ka ba? Di ba? Bisa may ganun tayo, no? Deadma ka, deadmay mo ako, deadmay na rin kita. Pero si Jesus, ibang klase. Hinudas na, hinugasan pa yung paa. Nabasa niyo po yung kasaysayan. Napanood niyo po? Yes. Alam niyang si Judas ay huhudasin siya. Pero, hinugasan pa rin yung paa. So, to make the long story short, lahat po ng ginagawa ni Jesus is just a modeling. He set an example. Sabay-sabay nga po tayo, sabihin natin example. Example. Kaya po ibig sabihin ng example, ito po ay isang bagay na dapat tularan. Kaya po pag nagde-devotion tayo, kuhain niyo po yung puso ni Jesus. Especially pag may time po kayo, basahin niyo po yung gospel, Matthew, Mark, Luke dyan. Kasi yun yung buhay na nandiyan si Jesus. Yan yung po yung 4 books of the Bible na paano namuhay si Jesus bilang tao. May magulang din ba si Jesus? Yes. Paano po siya naging anak kaya sa magulang? Di ba, nung siya daw ay batang edad, I think 13 or 9 years old, ayun yung huling binanggit sa kanya ng Bible at hindi na nasundan yon. Nasundan na po yun, 30 years old na siya. Nabasa niyo po? Pero sinabi ron, he grew up, lumaki daw siya ng meron daw banal na pagkatakot sa Diyos at may respeto sa magulang. So yun nga lang banggitin may respeto sa magulang, ibig sabihin everyday, pag inuutusan yon, sumusunod. Tama? Hindi nagdadabog. Tapos kasi carpentero po si Moses, ay si Joseph, yung kanyang father, physically, pero hindi naman talaga sa kanya galing si Jesus. So, pero tinuring niyang magulang. At in fact, nung mamamatay na si Jesus, physical, ibinilin niya si Mary kay John. Kay John. So, alagaan mo tong babaeng to, yung aking ina. So, ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? So, Jesus' example is very important. Amen? Kaya po nung namatay si Jesus, actually, ito po yung natin, i-highlight na lang po natin. Pag may time po kayo, basahin niyo po sa bahay. Acts chapter 2, verse 42. Yung buong ano po yan, chapter, pag may time po. Pero isa-summarize po natin ngayong gabi na to para mas maunawaan po natin. So, yung pong Acts 2:42, ito po yung time na si Jesus wala na po rito, physically. Pero ito na po yung pinangako niya na merong Santong Espiritu na ibibigay ko sa inyo. Yung Holy Spirit, ito daw ay pangako ni Lord pagkatapos niyang umakyat sa langit. So, Holy Spirit is also a Jesus Himself. Tama? Because our Lord is God, Godhead 3 in 1. So, si Jesus daw yung God the Father, si Jesus din yung God the Son, and si Jesus din yung Holy Spirit. Ibig sabihin si Jesus, nung time na tinanggap mo si Lord, si Jesus nasa puso na natin lahat. Amen? Kaya kahit di po tayo magkakasama, mapapansin niyo po yun, ang sarap ng may conversation kayo ni Lord. Yes. Nararanasan niyo po yan? Yes. Yung bang di naman tayo magkausap, pero kayo ni Lord, lagi kayong magkasama ni Lord. Nararamdaman mo po yung pangungusap niya, Yes. at ayun naman po yung dapat na meron tayo. Alam niyo po, itong Acts chapter 2, verse 42, it is a story. Ang context po nito, ito po yung the day of Pentecost, na every year, yearly, parang piyesta sa kanilang lugar. Talagang tradisyon nila na dumadalaw sa bansang Israel, sa Jerusalem, hindi lang mga taga-Jerusalem, iba't ibang panig ng bayan, at ibang-iba pang karati, doon po sa kanilang, higit pa doon sa nasasakupan po nila. Yes. So, ganun yung tradition nila. And then, that was the time kung saan, mapapansin niyo po dyan, yung Holy Spirit ay talagang nag-dwell sa kanila. Yes. Amen. Sa isang room daw po, na andun yung manifestation ng Holy Spirit. Yes. So, yung Holy Spirit,
it is a power of our Lord. So, ito po yung pamamaraan ni Lord para hindi po natin maramdaman na iniwan tayo ni Jesus. Amen po? So, basahin lang po natin yung mga ilang mahalaga rito. Sabi rito sa verse 1, nagkaroon sila sa lahat ng isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Verse 2, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit tulad ng ugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May mga nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu. So, iba't ibang wika, ito po ay languages, tama? So, yung mga nakasama natin nakaraan po, no? May mga narinig kayo iba't ibang languages, no? Tawag po dyan, speaking in tongues. So, yung pong, sa mga susunod po ng mga linggo at mga buwan po, mapapag-aaralan din po natin yan. So, yung importance po nun. So, after po nun, dumating po sa time na napagkamalan silang mga lasing. Mababasa niyo po dyan. Yes. Kasi nagtataka sila, language natin yung bakit nila nabibigas. Eh, mga Hudyo yung mga yan. Tama, nakakabilib kasi yun, di ba? Pero, nakakapagsalita sila ng ibang language because of the Holy Spirit. Yes. At ang word po ng Holy Spirit, iba po yan. Minsan hindi mo siya ma-interpret. Yes. Ako po, pinagpipray ko kay Lord na magkaroon tayo ng ganong gift. Kasi binibigay ni Lord yan sa mga nagde-desire. Yes. At meron talagang kahit ayaw niya, meron siya niya. Yes. Tawag yung gift. Hindi po natin alam sa inyo, baka pag nagka-encounter po tayo, doon ibigay ni Lord po yan. Para po mas maunawaan natin. So, napagkamalan silang, sabi nung isang kasama nung dumating doon, baka mga lasing lang yung mga yan. So, yung ginagawa pala natin para kay Lord, minsan napagkakamalan tayong no? Ano yung ginagawa ng mga yun? Di ba? Pumapasok sa lugar nila Nanay Beron. Di ba? Malay-malay nila anong meron dito. Kaya po, gagawa tayo dyan ng signage sa labas, sa mismong kantoron. Ipagpapaalam natin syempre sa barangay para payagan tayo. Christ in your church. Para alam nila na may simbahan pala sa loob. Yes. At dito rin po sa may tapat. So, lahat po ng yan ay hindi mauunawaan talaga ng lahat sa una. Asahan niyo po yan. Kahit yung mga mahal natin sa buhay, yung ginagawa nila, parang naglalaro-laro lang sila. Yun po yung parang akala lang nila. Eh, nasanay po kasi tayo pag sinabing meron Diyos, yun yung malalaking, dapat maraming tao dyan. Diba? Dapat yun yung malaking building. So, hindi pala. Kasi sabi ng Bible, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. So, sapat na raw, ikaw at ako, nandun na si Lord. So, sa kalagitnaan natin, bukod sa cake, salamat po sa cake. So, sa kalagitnaan natin na ito, nandito si Jesus. Pwede mo palakpakan natin yung presensya ni Lord. At kung nasan daw si Jesus, nandun yung matitinding milagro. Alam niyo po ba, that time, narinig ni Pedro, mababasa niyo po dyan, narinig ni Peter na yung nagsalita na mga lasing yung mga yan, kaya siguro ganyan. Yan po kinonfront ni Peter. And then after that, doon na siya nag-start mangaral ng salita ni Lord. Nakita ko po, pag meron kang Holy Spirit, nakakatapang. Kasi po ang Holy Spirit, Jesus Himself, bibigyan kanya ng 3 bagay. Yes. Una, bibigyan kanya ng love. Di ba? Yung kahit di ka mahal-mahal, natututunan mo na siyang mahalin. Kahit hindi ka sanay na makipag-banding sa kanya, sasanayin mo na yung sarili mo kasi binine-develop na ni Lord yung love. Diba? Pangalawa, courage. Yan, bibigyan ka ni Lord ng tapang. Yung hindi mo kayang sharean dati, masisharean mo na. Yung nahihiya kang i-invite, bibigyan ka ni Lord ng Holy Spirit or meron kang Holy Spirit na tutulong sa'yo. Yung bang nagtataka ka, paano ko nasabi sa kanya yan? Yes. Diba? Yung bang na-amaze ka sa sarili mo, paano ko nasabi yun?
Hindi po Holy Spirit. Alam ko si ate dyan, nayaya lang ni nanay ito no? Di ba? So, hindi aksidente yung nagyaya ka, hindi. Ano po yun? Courage po yung nagaling kay Lord. Sapagkat kahit po ako, nahihiya ako mag-share pagdating tungkol kay Lord. Ay ko, ang baduy naman mag-share. Hindi ko talaga, hindi ko kaya at ayoko pong gawin yan. Yung ayaw, yun po yung ginawa ni Lord na pastor. Kaya sabi mo sa tabi mo, mag-ingat. Ingat. Yung mga nahihiya na yan, baka later on, ikaw naman yung nasa harap. Amen. Kaya ako, kakatago po, yun, in-expose ni Lord. Tago ka ng tago, nahihiya ka mag-share. Pero yung pala yung purpose mo. So, ginagawa po natin na to, it's just a preparation para sa malalaking mangyayari pa na gagawin ni Lord. Kaya nga po, sabi ko kay tita kanina, at gusto ko rin po sabihin sa inyo, itong taon na to, talagang ilalatag natin lahat. Kailangan magkaroon lahat ng meron ng Christ in you. Kasi po platform po yan para ang spiritual natin ay lumago. Tama? Hindi pwedeng hindi tayo lalago kasi ang batang lumaki na hindi siya tinuruan maglakad, hindi tinuruan magsalita. Ang tawag po ng bonjing, no? Bonjing, ang laki-laki na, gumagapang pa. Nakakita na kayo 6 years old, gumagapang pa palabas. Di ba? Tapos ang alam lang sabihin, mama, papa, pupo. Di ba? So, kailangan talaga mag-mature. Ganun din po spiritually. Kaya po, salamat po sa inyo. Pinapakitaan ako ni Lord ng katuwang. Sabi mo sa katabi mo, katuwang tayo. Sapagkat, pag meron ng leaders, meron ng sasalo ng mga darating pa. Kaya sabi dito, darating naman yung pastor, napaparami naman tayo ni Lord. Napaparami tayo ni Lord. Pag meron ng mga leader na pwedeng mag-cater sa mga kaluluwa niya. Sapagkat malalagas ang isang first-timer pag hindi siya nakarating. Kaya po, gusto ko po pag may mga dumarating dito, di ba, ina-approach po natin lahat. So, ganun po yung gawin natin. Magkaroon lang po tayo ng culture of a family. At kahit hindi na-chat ni pastor yan, lalo't babae, no? Kayo pong bahala sa mga babae. Kayo po ang mga musta sa kanila. Para po maramdaman ng tao na mahalaga sila. Because ang goal natin is preservation. Ano daw goal natin? Preservation. Paano hindi masira ang pagkain sa inyo nilagay? Sa rep. So, ganun din po ang mga soul. Para hindi sila masayang, dapat matutunan po natin yung word na preservation. Alam po ginawa ni Peter, dito po, ang tapang ni Pedro. Bakit ang tapang ni Pedro? Kasi unang-una, binigyan siya ni Lord ng pagkakataon yung word na repentance. Diba nagkasala siya? Nung namatay si Jesus, sising-sisi siya kasi pinagkalulu niya si Lord, si Jesus. So maganda naman kay Pedro, nung binigyan ni Lord ng pagkakataon, kasi nung nabuhay si Jesus after 3 days, si Pedro agad ang unang humanap sa si Pedro agad yung eager na makita si Jesus. Alam niyo po, after nun, yung relasyon niya kay Lord, yung obedience niya, at saka yung spirit na hindi naging kagaya ng dati. Dito niyo po mababasa na si Peter, in just one preach, 3,000 yung tumanggap. Sabi, no? 3,000 souls in one preach. Wala pang speaker nung time na yun. Wala pang concert. So, sabi nga ng iba, ngayon daw, 3,000 preach, may isa namang nabuborn again. So, sinasabi lang doon na medyo mahirap sa panahon ngayon. Alam po, hindi pala mahirap. Basta puspus ka ng Santong Espiritu, ibigyan ka ni Lord ng love, ng wisdom, tsaka courage. Ang pag-i-invite daw, hindi yung basta-basta mag-invite lang. Kailangan ng wisdom niya. Yung bang gawan mo muna siya ng mabuti, wisdom ba yan? Huwag muna invite, gawa mo na siya mabuti. Like mo lang yung mga post niya, tapos may comment ka lang, tapos pag may pagkakataon, kain tayo, di ba? Kape tayo sa mga mahilig magkape. O kaya pasyalan mo, di ba? Simpleng kamusta lang, may tatanong ka lang. Wisdom po ni Lord. So, 3 bagay ang bibigay ni Lord. Love, wisdom, and courage. Tapang, karunungan, pag-ibig. So, pag meron ka niyan, kagaya ni Pedro, hindi niya tinignan na, loko tong mga to lasing daw kami.
tinignan niya as an opportunity to introduce Jesus. So lahat daw ng event sa buhay natin, maganda raw pagkakataon niyan para ipakilala si Lord. Gusto niyo po ba ipakilala si Lord? Yes. So gusto natin ipakilala si Lord in our own way. Na merong basbas ni Lord. Sarap nung ganun, ah. Kaya nga po ako ay, hindi naman ako masyado masipag mag-post mo sa Facebook. Napapansin niyo naman po yun. So sabi ng mga kasamang pastors, ito si Pastor, dikit tayo rito. Sigurado masasama tayo sa post nito. Nakatawa ako sa mga pastors. Isa meron akong kabiruan doon na isang trainer na pastor. Sabi niya, Pastor, nakapitik ka na naman ba? Nahabangan ko yan, ha? Kasi nasa unahan kami that time nung umating kami ng training. Gusto ko sa unahan, sabi ko marami tayong mapipitikan. Sabi ng pastors, abangan ko yan, ha? So, para sa akin po kasi, lahat ng mga bagay pagkakataon. At minsan lang din naman po tayo mabubuhay. Bakit hindi mo pasamantalayin yung mga opportunities in life? Lalo po kung sa ika-advance ng kingdom nila. Kaya dahilan puro marami po ako naging ka-close ng mga pastors, especially Bishop. Imagine mo si Bishop ka-PM mo, na hinahanap ng mga pastors yan nationwide. At yung pangarap ng makakwentuhan ng mga ibang pastors, ng mga members yan. Pero ikaw nakaka-message mo, nakaka-PM mo. So, sobrang po yan, malaking privilege po yan. So, everything is a opportunity. Huwag po nating sasayangin yung opportunity. Kaya po sabi ko nga po sa inyo, simpleng share nyo lang, di nyo alam, opportunity na yan. Na baka naghahanap lang ng church yung isa sa mga friends nyo sa Facebook dahil nakita yung post nyo. Church ba yun, di ba? Saan yan, di ba? Anong oras meron yan? Pwede ba ako dyan? So, hindi natin alam yung simpleng ginagawa natin ay may impact sa buhay ng mga tao. Amen po? Amen. So, si Pedro, nagsalita siya, sinabi niya yung mga milagro ni Lord, sinabi rin niya yung kapangyarihan ni Lord. Ngayon po, doon na pukaw yung puso ng mga tao. Kasi dito niya sinabi, yung it's all about end times, nabanggit din ni Pedro na. Nagugunawin ni Lord ang mundo, darating ang time, we need to repent. Yan, dyan din sinabi ni Lord. Kaya po, every time we preach, nandun lagi yung repentance. Kasi kailangan ng isang tao tumanggap kay Lord bago man lang siya umuwi kay Lord. Kahit po malakas yan, hindi natin alam mangyayari dyan. Tama? Hindi, yung bang sinera mo siya, malakas naman siya, walang sakit. Hindi natin alam na paano pala sa labas. So, hindi natin pwedeng piliin, ito malapit na to. Nakahiga na to, malapit na umuwi to kay Lord. Hindi po ganon. Lahat ng tao ay candidate talaga para mamatay. Pero ang goal natin, masyaran sila ng repentance. Makapaghingi sila ng tawad kay Lord at tanggapin nila si Jesus bilang Diyos. Kaya po nung naalala niyo po yung Sunday, umalis po ako noon. After po noon, punta po ang Caloocan. Alas 10 pa pala lalabas yung sadya namin na tao, galing trabaho. Inantayin namin ng alas 10. Pero bago pa dumating po yung lalaki, ay tumanggap na po yung asawa, tsaka yung anak nila. So pagdating ng isa, kasi po yung lalaki merong sakit na dito po banda yun, parang may bukol daw. Tapos lumalabas na rin ito, tapos nangihina na rin siya. Pero pinipilit pa rin pumasok. Tapos yung isa naman, meron ding sakit na karamdaman na, ganun po, may karamdaman sila physical. Kaya sabi, pinalakas lang po natin loob. Ay, hindi naman po sa puso yun, kaya huwag po kayo mag-alala. Kasi may natay silang CT scan din po. So, in short, we grab the opportunity para masyaran sila ng gospel. Lahat po yung mga ganun tao, pag may mga in trouble, doon lalo maniwala kayo, lahat ng sabihin niyo patungkol kay Lord, tatanggapin yan. Pero yung mga parang okay ang buhay, wala akong panahon dyan. Hindi, gaganunin ka niyan. Pero yung may mga ganong in trouble, ganyan po lahat ng sinasabi natin, amin sila ng amin. At tumanggap sila kayo. So, hindi natin alam anumang mangyari, at least po, meron silang salvation na assurance. Kasi ayun po ang kailangan na meron tayo sa buhay, yung assurance. So, excited po ako sa resulta kung ano man pong gagawin ni Lord sa pamilya ngayon. Binibiro ko nga po yung kapatid, kasi kapatid po ng lalaki na nag-invite sa akin. Malay mo, magkaroon ng Christ in yung Caloocan.
Sabi ko, ay, magpapastor ka rito, gusto mo? Sabi ko sa kanya, hindi kuya, ikaw na lang. So, hindi natin masabi yung mga opportunity nila. Amen? So, lahat ng bagay ay opportunity. Dahil po, after Peter preached, 3,000 word again. 3,000 in an instant, tumanggap kay Jesus. At buhat po nun, meron daw mga nanatili at hindi na umalis sa lugar na yun. At gusto ko pong matapos dito, ang ganda po nito kasing dulon to. Familiar po sa inyo to, kung di ako nagkakamali. Acts 2:42. Sa English po yan, they devoted themselves to the apostle teachings. And they stay and they gather by breaking the bread. Tapos nanatili sila doon sa lugar. Basahin din po natin sa Tagalog para mas maunawaan natin ang mga bagay na to. Acts chapter 2, verse 42. Yan. Hanapin lang po natin. Ito. Maganda po sa Tagalog siya. Acts, mga gawa. Chapter 2, verse 42. Ito po. Nanatili sila. Ito muna po tayo sa taas. Yung daw tumanggap kay Jesus, ano daw ginawa? Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo. Kaya po may mga churches talaga na after mo tumanggap, talagang ano agad. Pero sa kultura kasi yun eh. Sa panahon natin, mabibigla ang tao nun. Parang hinaharas mo siya pag gano'n. Kaya po after encounter, may mga set date talaga dapat para na. Tama po. So after dito, sabi po, at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. Grabe, no? Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol, sila Pablo po yan, ay sila Peter at mga disciples of Jesus. Sabi po rito, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa panalangin. So, they become a family. Yes. Tayo po, hindi naman tayo magkakilala, tama, before. Baka nagkakasalubong lang tayo sa kalsada eh. But because of Jesus, naging pamilya tayo. Sino pong masaya ka? Yung mga nasa paligid mo na, yung pamilya natin. Yes. Amen. Amen. Pag may problema ka, pwede mong makakwentuhan. Di ba? Pwede kang humingi ng payo, ng advice. At the same time, sa iba't iba pong bagay, na alam mong meron siyang knowledge. So, we are family po. Ano pong sabi po rito? At sama-sama sila magkakapatid sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So, bread, that time sa kanila, is a symbol of table fellowship. Yan po, tinapay sa panahon po nila. Yes. Sa atin po, marami ka nang pwedeng makita sa table. Tama? Pero the most important thing po dyan is yung fellowship. Ito ba sabihin natin fellowship. Fellowship. So, lagi nyo maririnig yan. Pero ang term ng fellowship, it's all about sharing the goodness of our Lord. Kaya po wala po tayong pag-uusapan dito, puro kabutihan ni Lord. Yes. Wala po tayong pag-uusapan kung meron man tayo na nababanggit na pangalan or buhay na ine-expose, it is because of goodness of God. Puro sa kapurihan ni Lord lahat. Amen. Amen? At sabi po sa ibang term dyan, ayan po yung they share the thing in common. So lahat daw sila magkakaiba naman, pero isang bagay ang kanilang pagkakapare-pareho. Yes. They are all people who believe in Jesus. Kaya po lahat ng nandito, naniniwala tayo lahat kay Jesus na siya ang Diyos, tama po? Yes. Siya ang Savior. So yun yung dapat na paniniwalang meron tayo. Kasi mahalaga po sa isang tao yung kanyang belief system. Tandaan niyo po yan. Kasi kung anong pananaw nyo, yun yung ipapamuhay mo. Yes. Di ba? Kaya kumakain po kami kanina ng dugo. Ito, si Kuya Edwin, hindi kumakain ng dugo yan. Hindi naman ako yung sinasabi mo marilitin. Hindi po. Belief, mahalaga kasing belief eh. Eh sabi ng Bible, ako mismo nakabasa po, nang nagpaparumi sa tawa, hindi ang pumapasok. Kundi ang lumalabas na kanyang bibig. So, the most important thing is the issues and the content of our heart. Kaya pala mahalaga yung puso binabantayan, no? Guard our hearts. Kasi kung ano yung sinabi ng bibig, sigurado galing sa puso yan. Yes. Kaya nga yung mga joke pala, kala mo joke lang siya na. Half truth pala yan. Or
Hindi nga half truth eh. Baka nga 80% truth yun, kaya mo Correct. sinasabi. Mm. Kasi it comes from the heart. Oo. So, verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. So, ang takot pa nito tinuturing po dito, hindi yung takot mismo, literal Ito po yung tinatawag na yung respect nila mas lalong tumaas. Yung respeto nila kay Jesus mas lalong naging malalim. Na hindi pala to Diyos-Diyosan lang. Ito talaga ito totoong Diyos. Ano pong sabi rito? Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Sabi rito, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan ay naipamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw silang nagkatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na may malinis na kaloob. Yun daw mga tao, yung kanilang ari-arian, pinagbebenta na nila lahat. Ako po ang takeaway ko rito, kapag natagpuan mo na yung isang mahalaga, handa mo na ipalit lahat ng mahalaga. Tama? Ang Bible po, yun din ang sinabi. Para daw tayong fern na sa pinakamalalim na dagat, hinanap tayo ng Lord. At walang mahalagang iba sa kanya kundi yung fern na yun. Yeah. At tayo po yan. So, ganun din po si Lord. Nung time na hinanap tayo ng Lord at nahanap din natin siya, dapat po, kung meron mang ipapantay sa'yo si Lord, dapat wala pong ibang mas mahalaga. Yung bang ready ka, kahit mahal na mahal mo tong bagay na to, handa ka mawala kung si Lord lang din naman ang pipiliin natin. Tama? Kasi itong mga believers na to, ganun po yung ginawa nila, binenta na nila yung kanilang ari-arian. At nanatili daw sa templo. So, ano pong sabi? Nagpuri sila sa Diyos at kinalugdan rin nila lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang iniligtas. So yung 3,000 na yun, nadagdagan pa na nadagdagan. At sa biyaya ni Lord, tayo po yung mga nadagdag. Amen. Yan ang palakpakan natin sa Lord. Imagine mo, dahil sa ginawa ng mga naunang mananampalataya, kasama tayo sa mga nadagdag. Amen. At sa biyaya po ni Lord, madadagdagan pa ng madadagdagan ang mga nililigtas ni Lord. Amen. Amen? Kaya po mahalaga mawala ang mindset na ay sa church namin gato. Hindi po. Basta po ikaw ay mananampalataya ni Kristo, we are in the body of Christ. Yes. Kaya po mag-alak ka pag may mga ibang Christian churches, basta si Jesus ang Diyos, Yes. ayos yun. Kung napunta rin yung dati nagsimba rin, napunta rin, ayos yun. Si Jesus pa rin naman Diyos yun, walang kawala yun. Di ba? So, dapat yung mindset natin, walang atin mentality. Yes. So, lagi natin ang goal para kay Lord at para sa kanyang kapuri. Yes. Sino pong na-bless ka sa word ni Lord? Yes. Maganda po, mabasa nyo ng buo yan para maintindihan natin na malinis. At maganda po. Yes. So, ang pinakang highlight lang po ng verse na to, or ng book na to, pag merong Holy Spirit, wala kang hindi kayang gawin. Yes. Because Holy Spirit mismo, siya yung magpupush sa'yo para po daling ka dun sa pinapagawa niya. Amen? Tayo po yumuko at manalangin po sa Diyos. Let us bow our head, let us pray. Lord, salamat po sa sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, kami po ay mananampalataya mo, Panginoong Jesus. Lord, salamat po sa mga unang mananampalataya, Lord. Lord, they devoted themselves to you, Lord. Sa mga katuruan ng iyong pong mga ginamit apostles, Lord, we thank you for their lives, Panginoon. Lord, salamat po dahil isa po kami, Lord, sa naabot, Panginoon. Sa mga nadagdag, sa mga naligtas, Panginoon. At Lord, habang buhay po namin ito, pinagpapasalamat, Lord, sapagkat ang buhay namin, Lord, na walang Kristo, Lord, ay puro full of pride, Lord. Full of guilt, Panginoon. Puro pagmamataas, Lord, at walang pag-ibig, Panginoon. Kaya, Lord, you are love, Panginoon. Kung sino ang may Jesus, siya po yung may pag-ibig sa puso, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy mo kami turuan, Lord, ng mga bagay patungkol sa Lord. Patuloy mo kami turuan, Lord, na gawin
example, gawin pong model ang buhay ng aming pong Panginoong Yesus. Kaya po si Jesus po ay bumaba rito ng buhay bilang tao para i-model sa amin how to live as a human, Panginoon. Kaya Lord, turuan mo kami, Lord, na magkaroon kami ng Christ-like heart, Panginoon. Lord, na hindi po makasarili, Lord, kundi Lord, ang goal namin, Lord, ay para sa kapurihan mo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na bibigay sa amin, Lord, ng love, ng courage, Lord, at ng wisdom, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Kaya po kami, Lord, magkakaroon ng malalim na kahabagan sa mga tao because, Lord, una ka pong nagmahal sa amin. Lord, kaya po namin sila sisyaran, Lord, because alam namin, wisdom comes from you, Lord. Lord, pupuntahan namin ang tao at kayo pong bahala sa aming sasabihin, Lord. Kaya po sinabi mo sa iyong salita na huwag po kami mangamba, Panginoon. Kung ano aming sasabihin, sasalitain, sapagkat ang banal na Santong Espiritu ang bahalang mangusap sa puso ng mga tao, Lord. At Lord, thank you po sa wisdom, karunungan na ibibigay mo, Panginoon. Lord, karunungan na kung saan, Lord, ang mga tao ay marireach out sa iyo. Lord, wag po kami maging makasarili, Lord. Wag po kami maging madamot sa salvation, Lord, na hindi lang po kami ang merong kaligtasan, kundi, Lord, it is available sa lahat ng tao. And Lord, help us to grab every opportunity, Lord, para po masyaran sila, Lord, ng iyong salita, Panginoon. Lord, tumanggap sila sa iyo, Panginoon. Humingi sila ng kapatawaran sa mga kasalanan, Lord. Because, Lord, it is the only way, Lord, para po magkaroon sila ng eternal life, Panginoon. Because without repentance, Lord, without acknowledging you, Lord, as their Lord and Savior, Lord, Lord, lahat po ng mga taong to ay mapupunta ng impyerno, including us, Panginoon. Kaya po, salamat po, Lord, sa magandang regalo mo sa amin, Lord. Lord, ito pong regalo mo ay hindi mo kailanman babawiin na, Panginoon, sa lahat ng tumanggap sa iyo, Panginoon. Lord, ang salvation na hindi nawawala, Panginoon, ito po ay nasa amin na buhat pa nung pasimula ng mundo. Kaya po, salamat po, isa kami sa mga pinili mo, Lord. At Lord, araw-araw ko namin papasalamatan. Thank you, Lord. Salamat po. At Lord, sa salvation na meron kami, Lord, dalangin namin, Lord. Lord, na kasama po ang pamilya namin, Lord. We cry out to you, Lord. Pag-pray mo po yung mga mahal mo sa buhay na wala pang relasyon kay Lord. Huwag po silang mapano sapagkat pag napano po sila nang walang relasyon kay Lord, sila po'y mahihiwalay sa presensya ng ating Panginoon. Sila po ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy na kung saan hindi na po maririnig ng ating Panginoon ang kanilang iyak, ang kanilang tangis, ang kanilang pagsisisi. Kaya po ibabad natin sila in prayer na Lord, pumamahal namin sa buhay na wala pang relasyon sa iyo, Lord. Lord, gumamit ka po ng tao, Panginoon, para abutin sila, Panginoon. Lord, kung sila po ay nasa madilim na kalalagayan niya, Lord, we cry out to you, Lord. Lord, na hindi na po kami ang masave, pati rin po sila, Panginoon. Sapagkat pangako mo sa iyong salita, Lord. Lord, na sa isang tumanggap sa iyo, Lord, siya ay maliligtas kasama ang kanyang pamilya, Panginoon. Kanyang sambahayan, Panginoon. Kaya, Lord, nagdedeklara kami ng salvation sa buong pamilya namin, Lord, sa buong angkan namin, Lord, from us, Panginoon, until, Lord, sa mga pinsan, pamangkin, Lord, lahat ng related sa buhay namin, Lord. Lord, we declare salvation upon their lives, Panginoon. Lord, hindi po masasayang ang aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat, Lord, as we serve you, Lord, tinatrabaho mo na po ang aming mga mahal sa buhay. Hindi po namin sila kayang abutin lahat, Lord. Pero ikaw, Lord, available po ang iyong presence sa buong mundong ito, Panginoon. Lord, touch their lives, oh God. Lord, abutin mo po sila ng iyong salita, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa mga nakakasalamuhan namin sa araw-araw, Lord. Help us to have compassion on them, Lord. Huwag po namin silang i-ignore, Panginoon. Lord, gamitin namin yung aming relasyon sa kanila para makapabahagi ng salita, Lord. Lord, kahit hindi po namin mabanggit exact words, Panginoon, ng Bible, Lord. Mabanggit lang namin na mahal sila ni Jesus, Lord. Isa na po yung gospel, Panginoon. Natitimo sa puso nila, Lord.
at magbibigay po ng open door para tanggapin ka po, Panginoon. Yes. Kaya po, salamat po. Minsan lang kaming bulag, minsan lang kaming wala, Panginoon. Lord, natagpuan mo lang kami, Panginoon. Yes. Hinanap mo kami, Panginoon. Kaya po, Lord, sa bawat isa po sa amin dito, Lord, we humble ourselves before you, God. Yes. Lord, wala po kaming kaya ipagmalaki, Lord. Only by your grace, O God. Yes. Lahat ng ito is dahil sa mayamang biyaya mo lamang, Panginoon. Thank you. So that no one can boast. Yes. Kaya Lord, kung meron na kami pagmamalaki, Lord, ay yun po ay ang iyong kabutihan, ay iyong pong kadakilaan, at ang iyong pong salvation, Lord, na available sa amin lahat. Kaya Lord, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, Lord, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dwell in us always, Lord. San man kami naroon, Lord, lagi mo po kami kausapin. Lagi po kami aliwin ng Santong Espiritu, Lord. Lord, let the Holy Spirit encourage us always. Lord, hindi po yung mga spiritual family namin sa oras na to na nasa kanya-kanya pong ginagawa, Lord. Touch their hearts and their lives, O God. Lord, amin pong siniselyuhan ng banal na dugo at ng Santong Espiritu, Lord, ang lugar na ito, Panginoon. Lord, marami pang darating ng mga kaluluwa, mga tao, Lord. Dito, Lord, na mag-first timers, tatanggapin ka nila sa kanilang puso. We-welcome ka po nila sa kanilang buhay. And Lord, their lives will never be the same again, Panginoon. Lord, darami po ang mga bilang na maliligtas. Sapagkat, Lord, ang iyong pong mga anak na naandito, Lord, ay meron pong humble heart to guide them and to approach them, Lord. Lord, pag dumating na po sila, Lord, our hearts are ready, Panginoon, to cater them, O God. Lord, kaya rin po may mga gawain na para sa Lord because you want us to be preserved, Panginoon. Sapagkat, Lord, pag hindi kami na-preserve, Lord, masasayang, Lord, ng iyo pong pangakong buhay na wala hanggan sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, na ito pong Christ inyo binangonan, Lord, ay maging, Lord, isang spiritual family, Lord, na kung saan, Lord, sa bawat isa, Lord, ay magkakaroon ng openness, Panginoon. Lord, yung mga tampuan na madaling ayusin, Panginoon, sapagkat, Lord, mas marami pa po kaming uunahin pang mas kailangan higit sa mga bagay na to. Madali kami magpatawad, madali kami, Lord, umunawa, at bigyan niyo po kami bawat sa amin na mahabang pasensya, Lord. Sapagkat ito po, Panginoon, ang kailangan namin para gawin ang iyong kalooban. Lord, handa po kami sa sakripisyo, Lord, sapagkat una ka pong nag-sacrifice bago po kami, Panginoon. And Lord, sacrifice is our delight, Panginoon. Hindi po namin titignan to na mahirap. Hindi po namin titignan to, Lord, na burden, Panginoon. Lord, gagawin namin tong pleasure, Panginoon. Gagawin namin masaya, Lord, ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito naman po talaga ang dapat, Lord, na ginagawa ng iyong mga anak, maging masaya sa presensya mo, Panginoon. And lahat ng pong ginagawa namin ito, may nakakita o wala, Lord. It is very rewarding, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, ang kayamanan na reward na ito, Panginoon, ay naandyan sa iyong harian. At darating ang panahon, kapag po kami bumalik na sa iyo, Panginoon, magkakaroon po ng celebration dyan sa harian. Magkakaroon po ng reward, Panginoon. Diyan po namin tatanggapin ang iyong, Lord, mga biyaya, mga rewards, Panginoon, na amin pong ginawa dito sa lupa. And it is not just a reward, it is, Lord, the extension of your hand, Panginoon. Kaya lang po kami nakakagawa ng mabuti dahil, Lord, you move us, Panginoon. Yes. Lord, kayo po talaga ang dahilan bakit po kami gumagawa ng mabuti, Lord. Sapagkat wala pong mabuti sa tao, Panginoon. Because people are sinful, Panginoon. Katangian po ito ng mga tao na makasalanan, Lord. Kaya po may maganda na po sa buhay namin because merong Jesus na nasa amin ng Panginoon. Meron na po ang buhay namin ay may value na, Panginoon, because there is Jesus in our lives, Panginoon. Doon lang po nagkaroon ng kwenta ang buhay namin, Lord. Sapagkat, Lord, kahit anong palamuti sa katawan namin, Lord, kahit anong yaman na meron kami dito sa mundong to, Lord, but without Jesus, Lord, sinabi ni Pablo, ito po ay basahan lamang sa iyong harapan. Kaya po, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong
Lord, kadakilaan sa buhay namin. We're so much excited, Lord, as we go on our journey in serving your Yes. purpose, Panginoon. Lord, Christ in you, binangonan will never be the same, Lord. Lord. Amen. Mas lalo po kami lalong lalago pa in numbers, in spiritual manners, Panginoon, attitudes, Panginoon. Lord, yung puso namin mas lalo magiging compassionate pa, Lord. Gagawin namin kultura ang pag-i-invite ng mga tao sapagkat, Lord, they really need you, Panginoon. Without Jesus, there's no peace, Panginoon. Without Jesus, there's no salvation, Lord. Kaya, Lord, gawin namin kultura ang pagdadala ng mga tao sa iyong harapan, Panginoon. Because, Lord, later on, kapag po kami umuwi dyan sa langit, Panginoon, makikita namin ang mga na-invite namin, Lord. Makikita namin yung mga bunga ng amin pong pagpapagal dito, Lord. And they will thank us, Panginoon, because ginamit mo kami sa buhay nila, Panginoon. Kaya po, Lord, masaya po kami, Lord. At ayaw po namin, Lord, yung mga taong pinapaabot mo, Lord, sisisihin kami dahil sila ay nasa, Lord, hindi sa langit, kundi sa dagat-dagatang apoy. Sinisisi kami, Lord, dahil hindi namin sinabihan sila na libre pala ang kaligtasan, Lord. Lord, ayaw po namin na masabihan ng ganung bagay, Panginoon. Kaya po, Lord, palakasin niyo po ang loob namin to share your word, O God, to evangelize people, Panginoon. Huwag po kami matakot, Lord, sapagkat pangako mo ito sa iyong mga disciples, even sa amin, Panginoon. Lord, as we do your ministry, Lord, you said in your word that I will never leave you nor forsake you. At sinabi mo sa amin, Lord, that I am with you always, Panginoon, to the very end of the age. Kaya po, kasama ka po namin, saan man po kami naroon, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong mga anak na naandito, Panginoon. Lord, magandang panimula po ito, Lord, sa amin, na hindi na po pala nag-iisa ang iyong lingkod, Lord, sapagkat meron na po ang iyong lingkod na katuwang, Panginoon. At ito po yung mga taong nandito sa mga oras na to, Lord. Ipuin niyo po sila ng iyong banal na dugo, Lord. Ano mang hinihingi nila sa iyo, Lord, kagalingan man yan, ipagkaloob mo sa mga oras na to, Lord. And I declare this in Jesus' name and by the blood of Jesus, ipuin niyo po ang sakit ng aming mga kapatid na to. Magaling na po sila, Lord, sa pangalan ni Jesus. Lord, yung humingi ng kalakasang pisikal, palakasin niyo po sila, Panginoon. Lord, yung humingi ng kapangingang pisikal, yung hirap matulog sa gabi, Lord, bibigyan mo po sila ng kapayapaan sa gabi, Panginoon. Lord, bibigyan niyo po sila ng payapang gabi at payapang umaga, Lord, sapagkat, Lord, ito po ang nasa mo sa iyong mga anak, Panginoon. Mapabuti po kaming lahat, Panginoon. At Lord, ang mga anak mo ito, Lord, kung humingi sila, Lord, ng financial breakthrough, Lord, in the name of Jesus, Lord, pinagkaloob mo na sa kanila, Lord. Nare-receive na po namin, Lord, that our finances, Lord, will never be the same again, Panginoon. Lord, bibigay ka ng mga idea, Lord. Gagamit ka ng mga tao, Lord, para mapangyari ang mga bagay na ito, Panginoon. At give us wisdom, Lord, pag dumating po ang opportunity na, Lord, para po hindi masayang, Panginoon. Amen. At Lord, sa tuwing pinagpapaalam mo kami, Lord, wag po namin kalimutan na ito po lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya po maging tapat din kami, Panginoon, sa pagbibigay namin sa iyo, Lord. Ibalik namin ang para sa iyo, Lord. Lord, higit pa, Lord, sa pagkaunawa namin, Panginoon. Lord, maging cheerful giver po kami, Panginoon, sapagkat, Lord, you love the cheerful giver, Panginoon. Lord, salamat din po sa mga taong ito, Panginoon, sapagkat they honor your man of God, Panginoon. And Lord, you said in your word, sinabi mo kay Abraham, Lord, that I will bless those who bless you, Panginoon. Kaya, Lord, they bless us, Panginoon, tonight. Kaya po, Lord, yung pagpapalang ibinigay nila sa inyo pong lingkod, ay ibabalik nyo rin po sa kanila 100-fold, Panginoon. Higit pa sa kanilang inilabas sa kanilang mga bulsa, Panginoon, lalo mo silang pagpapalain, Panginoon. Sapagkat they honor your people, Lord, na padala mo sa buhay nila, Panginoon. Salamat po. They acknowledge you, Lord, sa buhay po ng iyong lingkod. Hindi po ang iyong lingkod, kundi po ikaw, Panginoon, ang iyong presence. At Lord, sa mga taong ino-honor, Lord, ang man of God, bless them all the more, Panginoon. At sa sinabi ng Bible, sa mga dumidisrespect, sa mga padala ni Lord, ang sumpa ang darating sa kanilang buhay. Kaya po patuloy na pagpalay po ang mga taong ito, Lord. They acknowledge you, Lord, sa buhay po ng inyong lingkod. Ganun din po, Lord, sa bawat isa rin po na nandito,
Lord, kami po ay iyong lingkod, Panginoon. Kaya po wag po namin magtanim ang puso namin ng galit sa isa't isa. Punutin niyo po ito sa mga oras na ito, Lord. Alisin niyo po yung mga hindi makakatulong sa amin para hindi mag-grow, Panginoon. Lord, dalian namin ang pagpapatawad. Lord, wag namin tignan ang karamihan ng bawat isa, Lord. Kundi, Lord, ano po yung maitutulong namin sa kanila, Panginoon. Hindi po aksidente na pinapakita mo sa amin ang kakulangan ng bawat isa, Lord. Sapagkat, Lord, it is the opportunity as the body of Christ para matulungan po ang mga taong ito, Panginoon. Salamat po, Ama. We are a family in this place, oh God. Salamat po sa Christ in your family, Lord. Dahil nandito, we are ready to serve your purpose, Panginoon. We're so excited sa paparating po na linggo. Ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin, sineselyan na namin ng dugo ng iyong pong anak na si Jesus ang aming Sunday worship sa salitang mahahayag this coming Sunday. Mas lalo ko pang mag-glorify, Panginoon. Lord, ang mga darating ng mga tao, Lord, mangumusap ka sa puso nila, Lord. Ang mga upuan, Lord, na bakante, mapupuno this Sunday, Panginoon. At sa mga darating ng mga linggo pa, Panginoon, Lord, magandang problema po ito, Lord. Kakailanganin na po namin na mas malawak na space, mas maraming upuan, sapagkat, Lord, sinabi mo sa iyong salita, Lord, Lord, darami, madadagdagan ng mga mananampalataya, Panginoon. Salamat po, Ama, at excited po kami, Lord, sa paparating niyo po na encounter. Binababad na po namin in prayer ang encounter Jesus Retreat, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, na ito po ay isang pagkakataon para mas lalo kami mag-mature spiritually, Panginoon. Mas lalo mo po kami magamit sa kalwalhatian mo, Panginoon. At ganoon din, Lord, salamat po sa inyong mga lingkod na willing, Panginoon, tumulong po sa amin para ma-conduct ang encounter, Panginoon. Salamat po sa buhay ng Bishop, Lord, kay Pastor William, sa mga makakatuwang pa po namin sa paparating na encounter, Panginoon. We're so much excited, Lord. Ngayon pa lang, alisin niyo na po yung mga reasoning, Lord. Yung mga dahilan para hindi kami makatuloy, Lord. In the name of Jesus, we cancel lahat ng mga hadlang ng kaaway, Panginoon. Wala pong magkakasakit sa araw na yon. Wala pong kulang sa pinansyal ng oras na yon. Sapagkat kayang punuan ito ng iyo pong, Lord, yung mga anak, Panginoon. Lord, yung mga gagamit ng sound system ngayon pa lang, Lord, we Lord, consecrate, Lord, Panginoon, in prayer, Lord. Wala pong magiging aberya, Lord. Tatanggapin nila ang Santong Espiritu. Mag-i-empower pa po lalo sa aming lahat to do your will, O God. Salamat po na marami, Lord. At gawin naming masaya lagi ang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po namin titignan na isang obligasyon, Panginoon. Ito pong ginagawa namin na ito sa oras ito, hindi po dagdag sa aming schedule, Lord. Hindi po abala ito sa aming ginagawa, Panginoon. Kundi ito po talaga ang dapat na ginagawa namin, Panginoon. Kaya po we are willing na hawiin ang mga bagay na sana'y ginagamit namin sa oras ito sa mundo, Lord, para sa iyo, Panginoon. At maluwalhati ka, Panginoon. Salamat po, Ama. Lord, we're so much excited sa mga gagawin po sa buhay namin. Salamat po, Lord. At Lord God in heaven, kayo pong bahala sa aming pansamantalang paghihiwalay, Panginoon. Baunin po namin ang iyong mayamang pagpapala, Lord, ang iyong kabutihan, O God. Ganun po sa aming ibibigay, Panginoon, ngayong gabi as we give to you, O God. Masumpungan po namin ang puso namin ang bibigay, Lord, ng bukal sa puso, Panginoon, na may pag-ibig, Panginoon. At Lord, lahat ng ibibigay namin, maluwalhati ka po at magamit sa expansion ng iyong harian, Panginoon. Salamat po, Ama. We're giving back all the glory, honor, and praise belongs to you, God. In Jesus' name, amen and amen. Receive the blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. And may the Lord be gracious unto us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and everyone will say, amen and amen. Let's give God honor, glory. Let's sing this song. To God be the glory. To God. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has shed His power. With His power He has raised me. He has raised me. To God be the
glory for the things He has done. For the things He has done. Amen and amen. Maraming salamat po. God bless us all. Let's give to the Lord.